Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Gatbonton, shoutout kay Marcos Evangelista, shoutout kay Leomer Pabol, shoutout kay Yap Dabu. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel mapapakinggan. Elf Palace. Si Daryl ay tumungo na sa kanyang kubo para makapagpahinga. Habang papasok na si Daryl sa kanyang kubo, naisip niya ang nangyari sa kanila kanina ni Yui sa waterfalls. Ano ba ang nagawa ko? Nadala ako ng aking pagkamangha sa ganda ni Miss Yui lalo na nung nabasa na ang mga kasuotan niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nung una si Miss Yui ang humalik sa akin. Dahil sa halik na iyon, nabuhay ang aking pagkalalaki. Ang mga malalambot niyang labi, ang kanyang baywanas obrang liit. At hindi nagtagal, ako naman ang humalik sa kanya. Nako, biglang naisip ni Daryl kanina habang siya ay hinahalikan ni Yui. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at ang kanyang kamay ay dahan-dahan humawak sa dibdib ni Yui. Nako talaga hindi ko dapat ginawa ang bagay na iyon. Lalo na kay Miss Yui. Sobrang mali ko sa ginawa ko. Nag-aalalang nag-isip si Daryl. Ano kaya ang nasa isip ni Miss Yui ngayon? Baka pumasok sa kanyang isip na tama nga si Miss Lin na ako ay isang bastos na lalaki. Hindi pwede mangyari iyon. Dahil sa lugar ng mga elf si Master Ken at Miss Yui lang ang pwede ko maging kakampi dito. Nag-aalalang nag-iisip si Daryl. Elf Palace. Sa loob ng Elf Palace, si Yui ay dumiretso sa silid at siya ay pumasok sa crib para maligo. Hindi ko akalain na magagawa ko ang mga bagay na iyon. Ako ang unang humalik kay Ginoong Vin. Ang aking damdamin sa kanya ay hindi ko na napigil. Nagpunta kami sa lugar ng waterfalls para maturo ko sa kanya ang aking kasanayan. Ngunit iba ang nangyari. Nakakahiya talaga. Alam ko na alam na ni Ginoong Vin na gusto ko siya dahil sa paghalik ko sa kanya kanina. At bago kami umalis sa lugar na iyon, bigla niya ako niyakap at hinalikan. Si Ginoong Vin may gusto rin ba siya sa akin? Namumula ang magandang muka ni Yui. Habang ito ay nagtatanong sa kanyang sarili. Bakit ganto ang aking pakiramdam? Ganto ba ang pakiramdam ng umiibig? Na para bang ang puso ko ay sisabog sa saya. Kamusta na kaya si Ginoong Vin? Bakit ganto sa mga oras na ito ay para bang gustong gusto ko ulit siyang makita? Tama, pupuntahan ko siya sa kanyang kubo. Pagkatapos ko maligo at makapagbihis. Sa isip ni Yui ay lubos na siyang nahulog kay Daryl. Sa kabilang banda, si Daryl ay tumuloy din sa kanyang palikuran at naligo. Hindi ako nagiging maingat sa ginagawa ko, hindi pwedeng maging hadlang ang isang babae sa aking pakay dito sa Elf Palace. Mabait si Miss Yui. Ayoko siyang nasaktan sa huli, kaya pipilitin ko mabago itong nararamdaman ko sa kanya. Hindi maaari ito, tuldok, sa lugar ng pagsisinay. Sila Master Ken at Lin ay nag-uusap peren ang dalawa na masaya. Alam mo ama, namimiss ko yung gantong bagay. Na wala tayong iniisip, hindi iniisip kung ano ang mangyayari sa ating nasasakupan sa hinaharap. Namiss ko makipagkwentuhan sa'yo. Namiss ko magsabi ng mga problema sa'yo ama. Namiss ko lahat. Malungkot na sinasabi ni Lin ang mga salita na iyon kay Master Ken. Ngumiti si Master Ken. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo anak. Kahit naman ako namimiss ko ang mga bagay na tulad nito. Nakakausap ka hindi nang hindi pinag-uusapan ang mangyayari sa hinaharap. Humihingi din ako sa iyo ng tawad aking anak. Sapagkat simula na wala ang ina at kapatid mong lalaki. Ay para bang nawala ako ng oras sa iyo. Dapat sa panahon na iyon ay nasa tabi mo lang ako. Iniisip ko kasi sa mga oras na iyon, na kailangan mas palakasin ko pa ang ating grupo ng mga elf. At maipaghigantay ko ang lahi natin mga elf. Lalo na ang iyong ina at kapatid.
Hindi ko iniisip na isa ka pang bata at kailangan mo ng masasandalan sa oras na iyon. Oo, masakit para sa akin na mawalan ng asawa at anak, pero ang sakit na naramdaman mo ay hindi ko naisip. At anak, pagpasensyahan mo na din kung maaga ko sa'yo binigay ang responsibilidad para sa ating nasasakupan. Balang araw ikaw na ang hahawak sa buong mga elf. Halika anak ko, pwede ba kitang yakapin? Umiiyak si Lin sa harap ni Master Ken. Ama, bigla itong umiyak ng malakas at yamakap sa kanyang ama na si Master Ken. Oo, mahal na mahal ni Master Ken si Lin. Ngunit sa panahon na nabubuhay pa ang kanyang anak na lalaki, ito ay nakafocus sa kanyang anak na lalaki. Dahil sa isip ni Master Ken ang anak niyang lalaki ang magbibigay sigla ulit sa mga lahing elf kapag siya ay nawala. Pero ang pagmamahal niya sa bunso niyang babae ay hindi niya ito mapakita. Mahal kita anak, kaya wag mo isipin na nag-iisa ka lang. Laging nandito si ama para sa'yo. Sabi ni Master Ken kay Lin. Oo ama, mahal din kita. At gagawin ko lahat para matulungan ka sa ating nasasakupan. Sige na, tama na. Huwag ka na umiyak. Ang maganda mong muka ay sobra nang namumula na para bang isang mansanas. Tigil na. Oo ama, namiss lang kita. Halika na, ipagpabukas mo na ang iyong pagsesenay. Bumalik tayo sa palasyo at kumain ng mga pagkain na paborito mo. Nakangiting sabi ni Master Ken kay Lin. Sige po ama, mauna na kayo sa palasyo. Babalik ako saglit sa lugar ng pagsesenay para sabihin sa iba na ipagpabukas na lang ang pagsesenay. Ayaw mo bang antayin kita? Tanong ni Master Ken kay Lin. Hindi na po ama, lilinisin pa namin saglit ang lugar ng pagsesenay. Susunod din agad ako sa inyo ama. Kaya mauna na kayo. O sige Lin, bilasan mo para makakain tayo ng sabay, at si Vin sabihan mo na din na dumiretso sa palasyo at siya sumabay na sa atin kumain. Magsabay na kayo ni Vin anak na bumalik sa palasyo. Oo ama, sumagot si Lin kay Master Ken agad. At bigla itong napaisip, nako, wala na si Vin sa loob ng pagsesenay, paano ko ito masasabi? Imbes na dumiretso na ako sa palasyo, ay kailangan ko pa ito puntahan sa kanyang kubo. Oo, alam ni Lin si Daryl ay dumiretso na agad sa kanyang kubo nung ito ay nagpaalam kanina upang mapagpahinga. Walang kaalam-alam si Lin na si Daryl ay hindi dumiretso sa kanyang kubo. Dahil sila Yui at Daryl ay nagpunta sa lugar ng waterfalls. Malaki storbo na ang nagagawa sa akin ng lalaking iyon. Bulong sa kanyang isip, naglakad na si Master Ken patungo sa palasyo. Habang naglalakad si Master Ken, nakita niya si Charlie sa labas ng palasyo. Ano ang ginagawa ni Charlie sa labas ng palasyo? At saan ito galing? Hindi ba siya nagsanay ng kanyang spiritual na lakas, kasama nila Lin? Anong dahilan bakit ito ay parang malalim ang iniisip? Oo, si Charlie ay nag-iisip ng kung ano ang dapat niyan gawin upang hindi siya mapansin ng mga mangkukulam na elf. Ang mga mangkukulam na elf ay masyadong mapagbantay sa kanilang lugar, at alam ni Charlie na mahihirapan siya sa gagawin niyan hakbang para ito ay makakuha ng gamot mula sa mga makukulam. Sa isip ni Charlie isa lang ang dapat niyan gawin ang mapaghigantihan si Daryl. Ang Vin na iyon, kailangan bukas ay mawawala na siya dito sa lugar ng mga elf. Kahit mahirap pumasok sa lugar ng mga mangkukulam hindi pwede ito maging hadlang para hindi ko makuha ang gamot na pwede makapagpahamak sa kanya. Habang nag-iisip si Charlie si Master Ken ay pumunta sa kanyang kinaroroonan. At hindi ito napansin ni Charlie. Charlie, bakit ka nandito? Hindi ka ba tumungo sa lugar ng pagsesenay? Nako si Master Ken. Nagulat si Charlie at agad-agad itong sumagot. Master Ken, kayo pala. Kayo Master Ken, bakit nasa labas kayo ng palasyo? Nagpaangin o ba kayo? Tanong ni Charlie kay Master Ken. Sumagot si Master Ken. Galing lang ako sa lugar ng pagsesenay. Sinilip ko kung naging maayos ang lahat doon. Lalo na si Vin, tinignan ko kung walang naging problema sa unang araw niya upang magsanay ng iilang sanayan. Nagulat si Charlie. Nako, galing pala si Master Ken sa lugar ng pagsesenay. Baka alam niya na ang nangyari kanina. May nagawa ako kay Vin na lubos na mapanganib, muntik ko na ito masaktan at ang lahat ng mag-aaral ay nakatingin sa amin lalo na si Lin. Tuldok. Kumamo ng ulo si Charlie at agad na nagtanong. Master Ken, kamusta naman po sa lugar ng pagsesenay? Naging maayos naman ang lahat, wala naman naging problema sa lugar ng pagsesenay. Mabuti naman kung ganon Master Ken. Masayang sagot ni Charlie.
Nasa isip ni Charlie na hindi sinabi ni Lynn ang nangyari sa kanila ni Daryl kanina sa lugar ng pagsesenay. At ikaw Charlie, bakit nga ulit hindi ka nagtungo sa lugar ng pagsesenay? Sino nagpahintulot sa'yo na hindi ka pumunta doon? Masyado ka na nagiging kampante.at, parang nagiging matigas na ang iyong ulo Charlie. Medyo galit na sabi ni Master Ken. Biglang kinabahan si Charlie sa mga salita ni Master Ken. Master Ken, humihingi ako ng paumanhin dahil sa pagliban ko sa pagsesenay. Kanina lang ay nagtungo ako doon sa pagsesenay. Ngunit nakaramdam ako ng sama ng pakiramdam, kaya ako ay nagpaalam muna kay Lynn para makapagpahinga. Oo Master Ken, galing na ako kanina sa lugar ng pagsesenay at alam ni Lynn iyon. Ganon ba Charlie, sagot ni Master Ken. Kamusta na ang iyong pakiramdam at bakit ka pa nasa labas? Masaya si Charlie sa kanyang isipan. Sa pagkakataon na ito ayaw din ako mapahamak ni Lynn, kaya hindi niya siguro sinabi kay Master Ken ang tunay na nangyari kanina. Ngumiti si Charlie kay Master Ken. Nais ko lang magpaangin Master Ken. Dahil sobra ako naiinitan. Oo, naisip ni Charlie na baka napansin ni Master Ken ang pawis sa kanyang damit, dahil kanina lang tumakbo si Charlie para makaalis sa lugar ng mga mangkukulam. Ganun ba, sagot ni Master Ken? Masyado kang ang pawis. Pagkatapos mo magpaangin ikaw ay magpalat ng damit. Sige na, ako papasok na sa palasyo. Ay ikaw ay bumalik na din sa iyong kubo. Oo Master Ken, sagot ni Charlie. Naglakad papasok si Master Ken sa palasyo. Habang naglalakad siya, si Charlie ay nakatingin kay Master Ken at mamulong sa kanyang isipan. Ang matanda Master talaga ay sobrang bait. Pero ngayon lang ay nagsinungaling ako sa kanya. Oo, si Charlie ay may lubos na respeto sa Master ng mga elf. Isa si Master Ken sa pinakahinahangaan ni Charlie. Tuldok, kaya ito ay nagsusumikap magsanay. Nagbago lang lahat dahil sa pagdating ni Daryl sa lugar ng mga elf. Ngayon pa lang Master Ken, humihingi na ako ng kapatawaran sa aking pagsisinungaling. Makabalik na muna sa aking kubo, bulong ni Charlie. Kabilang banda, sila Lynn at ibang mag-aaral ay nakapag-ayos na sa lugar ng pagsesenay. Si Lynn ay masyadong mapagpaalaga sa lugar ng pagsesenay, ayaw niya naiiwan na makalat ang lugar na ito. Kaya ang lugar ng pagsesenay ay laging malinis. Ang lugar ng pagsesenay ay masyadong sagrado para kay Lynn. Sige na, maari na kayong umalis, sabi ni Lynn sa ibang mag-aaral. Sige Miss Lynn, salamat, ngumiti at sinabi ni Lynn sa kanila. Salamat din dahil hinayaan nyo na hindi magsabi kay ama kung ano ang totoong nangyari kanina dito. Magkita tayo ulit dito bukas, sabi ni Lynn nang nakangiti sa mga mag-aaral. Lumabas na sila Lynn sa lugar ng pagsesenay at si Lynn ay didiretso sa kubo ni Daryl para ito ay tawaging at sabihin na magsabay na sila patungo sa palasyo. Habang naglalakad si Lynn, si Daryl ay nasa palikuran peren at nakababad sa maliit na paliguan, habang ito ay nakapikit. Lumipas ang ilang minuto, si Lynn ay malapit na sa kubo ni Daryl. Naramdaman ni Daryl na may spiritual na lakas ang patungo sa kanyang kubo. Sino ang parating sa aking kubo? Naisip ni Daryl na baka si Charlie ito. Mabilis na naghanda si Daryl ng isang bitag, dahil sa kanyang isip si Charlie ang paparating. Gumawa si Daryl ng isang mapang ahas na bitag. Mabilis na inalis ni Daryl ang pagkapit ng iilang kahoy ng sahig sa kanyang kubo. Ito mga kahoy na ito ay malapit sa palikuran. Naisip ni Daryl na siya ay magpapanggap na hindi niya ito nararamdaman ang pagdating ni Charlie, at sadyang binuksan ni Daryl ang kanyang pinto. Agad na bumalik sa pagkababad si Daryl at ito ay pumikit. Nang makarating na si Lynn kung saan nandun ang kubo ni Daryl, nakita ni Lynn na bukas ang pinto. Ang Vin na ito ay wala talaga ingat. Bakit niya iniwan na bukas ang kanyang pintuan? Nasaan na ba ang lalaki na iyon? Pumasok si Lynn sa kubo ni Daryl. Nakita na niya na medyo makalat sa kubo ni Daryl. Naku naman, bakit ganto ang itsura ng kubo niya? Napakadumi. Para kay Lynn, ang kubo ni Daryl ay masyado makalat. Dahil si Lynn ay masigasig maglinis ng kanyang kwarto, tulad na lang ng pag-iingat niya sa lugar ng pagsesenay. Ang mga lalaki talaga, sabi ni Lynn sa kanyang isip. Hoy Vin, nasaan ka? Hindi narinig ni Daryl na tumatawag si Lynn dahil ang boses ni Lynn ay masyado mahina. Nasaan ang lalaki na iyon? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po.
Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!